Narinig ni Alaric Sandoval ang mahinang kalabog ng plastik sa ilalim ng metal na basurahan. Isang tunog na nagbigay sa kanya ng panandaliang, malamig na satisfaksyon. Hindi niya tinignan ang lalagyan. Hindi na kailangan. Alam na alam niya ang itsura nito, isang parisukat na Tupperware na may berdeng takip, kaparehong-kapareho ng daan-daang lalagyan na ipinadala sa kanya sa loob ng maraming taon. Laging may lamang pagkain. Laging may kasamang pakiusap na nakasulat sa isang maliit na papel. Anak, kumain ka sana. Nag-aalala ako. Bumalik siya sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang bawat hakbang niya ay tahimik sa mamahaling carpet ng kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at hinarap ang malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang sasakyan sa ibaba, ito ang kaharian niya. Isang kaharian na binuo niya sa pamamagitan ng bakal na disiplina at kawalan ng awa. Walang puwang dito ang sentimental na pagkain na galing sa isang babaeng matagal na siyang tinalikuran. Kinuha niya ang intercom. Marisa, pumasok ka. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Marisa, na may dalang folder at isang tasa ng kape. Halata ang kaba sa mukha nito habang inilalapag ang kape sa kanyang mesa. Sir Alaric, narito na po ang report mula sa Finance Department, sabi nito, nanginginig ang boses. At pinapasabi po ni Ma'am Elvira na. Hindi ko tinatanong kung anong sinabi niya, putol ni Alaric, hindi inaalis ang tingin sa mga gusali sa labas. Ang tinatanong ko ay kung bakit ang empleyado mula sa marketing na si Emer Gomez ay nagkamali sa presentation niya kanina. Napalunok si Marisa. Sir, bago lang po kasi si Emer Gomez. Siguro po ay kinakabahan lang. Ang kaba ay hindi dahilan para sa kapalpakan, sabi ni Alaric, sa wakas ay ibinaling ang tingin sa kanyang sekretarya. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Sabihin mo sa kanya na mag-empake na siya. Ngayon na. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya sa kumpanyang ito bukas. Namilog ang mga mata ni Marisa. Pero sir, may pamilya po si Emer Gomez. Problema na niya yon, hindi ko problema. Tumango na lang si Marisa, walang lakas ng loob na makipagtalo. Alam niya, tulad ng lahat sa Sandoval Group, na ang salita ni Alaric Sandoval ay batas. Tumalikod na ito para umalis nang muling magsalita si Alaric. At Marisa, dagdag niya. Sa susunod na may magpadala ulit ng pagkain dito, itapon mo na agad. Huwag mo nang dalhin pa sa opisina ko. Maliwanag. Yes, sir. Opo, sir, mabilis na sagot nito at halos takbuhin na ang pinto palabas. Naiwan si Alaric sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape. Itim, walang asukal. Tulad ng kung paano niya gusto ang lahat ng bagay sa buhay niya, simple, direkta, walang halong anumang pampatamis na kasinungalingan. Maya-maya pa ay may kumatok ulit sa pinto. Hindi ito si Marisa. Mas malakas, mas may kumpiyansa ang katok. Pasok, sabi niya, naiinis na sa abala. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng hindi niya pa nakikita kailanman. Nakasuot ito ng simpleng bestida na may bulaklak at puting sneakers. Ang buhok nito ay nakatali sa isang magulong ponytail, at may malaking ngiti sa kanyang mga labi na parabang pagmamay-ari niya ang mundo. Good morning po, Sir President, masayang bati nito. Tinaasan siya ng kilay ni Alaric. Sino ka? Wala kang appointment. Ay, nga po pala, sabi ng babae, tila hindi na tinag sa malamig na tono ni Alaric. Ako po si Celestina Reyes. Celeste na lang po. Pinapunta po ako dito ni Adrian para iabot itong mga dokumento. Super importante daw po, sabi niya. Adrian. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay nagdulot ng bahagyang pagkunot ng noo ni Alaric. Kahit kailan talaga ay sakit ng ulo ang isang iyon. Iniabot ng babae ni Celeste ang isang brown envelope. Hindi ito kinuha ni Alaric. Iwan mo lang dyan sa mesa, utos niya. Okay po. Tumango si Celeste at maingat na inilapag ang envelope sa gilid ng mesa. Pagkatapos, imbes na umalis, nanatili itong nakatayo roon, at ang mga mata nito ay nagsimulang maglibot sa loob ng malawak na opisina. Huminto ang tingin nito sa basurahan na nasa tabi ng kanyang mesa. Nakita ni Alaric ang pagbabago sa mukha nito. Ang malaking ngiti ay unti-unting nawala. Ang mga mata nitong kanina lang ay masaya ay napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang tingin.
Dahan-dahan itong lumapit sa basurahan. Huwag mong pakialaman yan, babala ni Alaric. Pero hindi ito nakinig. Yumuko ito ng bahagya at tinignan ang laman ng basurahan. Nakita niya ang paghigpit ng panga nito. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon, wala na ang saya sa mga mata nito. Napalitan niyo ng isang bagay na hindi pa niya nakikita mula sa isang estranghero, disgusto. Bakit niyo tinapon? Mahinang tanong nito, pero may diin sa bawat salita. Anong sinabi mo? Ang pagkain, sabi ni Celeste, itinuturo ang basurahan. Ito po yung lalagyan ni Tita Elvira, hindi ba? Alam ko po kasi paborito ko ang ulam na niluluto niya. Adobong manok sa gata. Bakit niyo tinapon? Isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat sa dibdib ni Alaric. Sino ang babaeng ito para questionin siya sa sarili niyang opisina? Wala kang pakialam, malamig niyang sagot. Umalis ka na. Sayang po, pagpapatuloy ni Celeste, tila hindi naririnig ang kanyang utos. Biyaya po ang pagkain. Lalo na kung pinaghirapan lutuin. Napatayo si Alaric. Ang katahimikan sa opisina ay biglang naging mabigat. I said, get out. Pero tumingin lang sa kanya si Celeste, diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot. Lalo na po kung galing sa isang ina. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Alaric na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap na tahimik siya. Walang sinuman, kahit ang kanyang kapatid, kahit ang mga board members, ang nangahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Lahat sila ay takot sa kanya. Lahat sila ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Pero ang babaeng ito, naramdaman ni Alaric ang pag-igting ng kanyang mga daliri. Ang unang instinct niya ay tawagan ang security at ipakaladkad ito palabas. Pero hindi niya magawa. May kung anong pumipigil sa kanya. Nakatingin lang siya sa babae, sa mga mata nitong puno ng paninindigan. May isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal nang nakabaon sa limot. Ang galit niya ay napalitan ng isang matalas at nakakabinging kuryusidad. Ang kaninang utos na paalisin ito ay nawala sa kanyang isipan. Iisang tanong na lang ang natira. Huminga siya ng malalim, ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. Sino ka? Nakatayo lang si Celeste sa gitna ng malawak na opisina, ang tanong ni Alaric Sandoval ay umalingaw sa kanyang tainga. Sino ka? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tapang na ipinundar niya kanina lang. Ang babaeng walang takot na kumwestiyon sa isang seal ay biglang naging isang maliit na daga na gustong magtago sa pinakamalapit na butas. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga mata ni Alaric, malamig, matalim, at mapanuri, ay parang dalawang patalim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ako po si Celeste, nauutal niyang sagot, halos pabulong na lang. Kaibigan po ni Adrian. Hindi umimik si Alaric. Nakatitig lang ito sa kanya, at sa bawat segundong lumilipas, mas lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ni Celeste ay malulusaw siya sa titig nito. Uuna na po ako, sabi niya, at mabilis na tumalikod. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Halos takbuhin niya ang pinto palabas, at nang marating niya ang elevator, nanginginig niyang pinindot ang ground floor button. Habang bumababa ang elevator, napasandal siya sa malamig na pader na metal. Napapikit siya ng mariin. Ano ba ang pumasok sa isip niya? Bakit niya ginawa yon? Pwede naman siyang manahimik na lang. Pwede namang iwan na lang niya ang mga dokumento at umalis. Pero nang maalala niya ang itsura ng lalagyan ng pagkain sa loob ng basurahan, ang paborito niyang adobong manok sa gata na niluto ng mabait na si Tita Elvira, isang pamilyar na inis ang muling bumalot sa kanya. Mali ang ginawa nito. Simpleng mali. Pagdating niya sa lobby, imbes na dumiretso palabas, may nakita siyang isang maliit na flower stand sa gilid. May isang ideyang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang kalahating matapang at kalahating kabaliwan. Lumapit siya sa tindera. Ate, pabili po ng isang bulaklak. Yung puti po. Kumuha ang tindera ng isang tangkay ng puting daisy. Simple lang ito pero sariwa. Inabot niya ang bayad at kumuha ng maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bag. Humanap siya ng sulok at nagsulat. Pagkain ay biyaya. Pagmamahal ng ina ay kayamanan. Maikli lang pero sapat na. Itinupi niya ang papel at maingat na isiniksik sa tangkay ng bulaklak.
Huminga siya ng malalim, nag-ipon ulit ng lakas ng loob, at bumalik sa reception desk. Si Marisa, ang sekretarya ni Alaric na mukhang takot na takot kanina, ang nandoon. Miss Marisa, di ba? Tanong ni Celeste na may pilit ng ngiti. Tumango lang ang sekretarya, halatang kinakabahan. Bakit po? Pwede po bang pakibigay ito kay Sir Alaric? Sabi ni Celeste, iniabot ang bulaklak. Pakilagay na lang po sa mesa niya. Salamat po. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marisa. Mabilis siyang tumalikod at tuluyan ng lumabas ng gusali, bago pa man niya baguhin ang kanyang isip. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na si Celeste sa isang coffee shop kaharap si Adrian. Matapos niyang ikwento ang lahat ng nangyari, mula sa pagtapon ng pagkain hanggang sa pag-iwan niya ng bulaklak, napahawak na lang si Adrian sa kanyang noo. Celeste, ano ka ba? Baka ipatanggal ka nun sa trabaho mo, sabi ni Adrian, halong pag-aalala at paghanga ang nasa tono. Alam mo namang ayaw na ayaw ni Kuya Rick na pinapakialaman siya. Hindi ko napigilan, Ad. Nakita ko yung Tupperware ni Tita Elvira. Alam mo kung gaano kasaya si Tita kaninang umaga nung inihahanda niya yon. Tapos itatapon lang niya. Parang tinapon na rin niya yung pagmamahal ng nanay niya. Napabuntong hininga si Adrian at nakita ni Celeste ang lungkot sa mga mata nito. Hindi mo kasi naintindihan, Celeste. Hindi ganyan si Kuya dati. Anong ibig mong sabihin? Noong mga bata pa kami hindi naman siya ganyan kalamig, malungkot na kwento ni Adrian. May nangyari lang talaga. Isang bagay na nagpabago sa kanya. Simula noon, nagtayo na siya ng pader sa paligid niya, lalo na kay Mama. Pakiramdam niya, pinabayaan siya. Naawa si Celeste kay Adrian. Alam niyang mahal na mahal nito ang kapatid at ang ina nito, at nasasaktan itong makita silang nagkakaganoon. Huwag mo sanang isipin na masama si Kuya Rick, pakiusap ni Adrian, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Nakatago lang yung kabaitan niya sa ilalim ng maraming taon ng sakit at galit. Kailangan niya lang ng isang taong hindi matatakot sa kasungitan niya. Tumingin si Celeste kay Adrian, at sa puso niya, naramdaman niya ang isang matinding kagustuhang tumulong. Biglang nagring ang cellphone ni Adrian. Tumingin ito sa screen at nanlaki ang mga mata nito. Si Kuya, bulong niya. Kinabahan bigla si Celeste. Anong sasabihin ni Alaric? Sisigawan ba siya? Ipatatanggal na ba talaga siya sa trabaho? Sinagot ni Adrian ang tawag, nanginginig ang kamay. Hello, Kuya. Natahimik si Adrian, nakikinig sa kabilang linya. Nakikita ni Celeste ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa kaba, naging pagtataka, at pagkatapos ay hindi makapaniwalang tingin. Opo. Kasama ko siya ngayon. Sige po. Ibinaba ni Adrian ang tawag at dahan-dahang tumingin kay Celeste. Ang mukha niya ay pinaghalong gulat at pag-aalala. Anong sabi, hindi na natiis na tanong ni Celeste. Huminga ng malalim si Adrian. Pinapapunta ka ulit sa opisina niya, sabi nito. Sabi niya, papuntahin mo ulit dito ang babaeng iyon. Kinabukasan, pumasok si Alaric sa kanyang opisina na may daladalang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwan niyang pakiramdam ng kontrol at kapangyarihan. Ito ay inis. Isang inis na may halong kuryosidad. Sa gilid ng kanyang mesa, sa isang maliit na baso ng tubig na inilagay ng cleaning staff, nakatayo ang isang puting daisy. Sa tabi nito ay ang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Hindi niya ito tinapon. Hindi niya alam kung bakit. Sinubukan niyang baliwalain ito. Binuksan niya ang kanyang laptop, tinignan ang mga email, pinirmahan ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Pero sa bawat sandali ng katahimikan, ang imahe ng babaeng iyon, si Celeste, ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang tapang sa mga mata nito. Ang diin sa bawat salita. Pagmamahal ng ina ay kayamanan. Isang kasinungalingan. Isang pampatamis na salita para sa mga taong hindi alam ang tunay na kahulugan ng pag-iwan. Kinuha niya ang intercom. Kailangan niyang ibalik sa ayos ang lahat. Kailangan niyang patunayan sa babaeng iyon at sa sarili niya na siya ang may kontrol. Marisa, papuntahin mo dito si Celestina Reyes. Ngayon na. Ilang minuto lang ang lumipas at bumukas ang pinto. Pumasok si Celeste, suot ang isang simpleng blusa at maong. Kung kinakabahan man siya, magaling niya itong itago sa likod ng isang kalmadong ekspresyon. Pinapatawag niyo daw po ako, sir. Tumango si Alaric, hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer screen.
May ipapahanap ako sa'yo. Ano po iyon, sir? Pumunta ka sa archives, malamig niyang utos. Hanapin mo ang folder ng De La Cuesta Acquisition Proposal. Taong 1978. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Ang archives ng Sandoval Group ay isang malawak at maalikabok na bodega sa basement ng gusali, puno ng libu-libong dokumento mula sa mga nakalipas na dekada. Ang paghahanap ng isang specific na folder mula pa noong 1978 ay parang paghahanap ng karayom sa isang dambuhalang bunto ng dayami. Gusto kong nasa mesa ko na yan bago mag-lunch break, dagdag ni Alaric, sa wakas ay tumingin sa kanya. May 1 oras ka. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Celeste. 1 oras. Impossible. Iyon mismo ang gusto niyang makita, ang pagsuko sa mukha nito. Ang pag-amin na hindi nito kaya. Pero imbes na magreklamo o matakot, tumango lang ito. Sige po, sir. Hahanapin ko po. At sa isang simpleng tango, tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Alaric sa kanyang upuan, may bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Tignan natin ang tapang mo ngayon. Lumipas ang mga minuto. Sinubukan ni Alaric na mag-focus sa kanyang trabaho, pero ang isip niya ay laging napupunta sa orasan. 15 minuto. 30 minuto. 45 minuto. Nagsimula siyang makaramdam ng pananabik. Tama siya. Susuko rin ito. Malamang ay umiiyak na ito ngayon sa gitna ng mga maalikabok na kahon sa basement. Tatawagan siya ni Marisa anumang oras para sabihin hindi na kinaya ng babae. Eksaktong 5 minuto bago mag-alas 12, tumunog ang intercom. Sir, sabi ni Marisa, nandito na po si Miss Reyes. Napaayos ng upo si Alaric, hindi maitago ang gulat. Impossible. Bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. May kaunting alikabok sa kanyang pisngi at bahagyang magulo ang kanyang buhok, pero wala ni isang bakas ng pagod o pagkatalo sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang luma at manilaw-nilaw na folder. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ito sa mesa ni Alaric. Nakatitig si Alaric sa folder, pagkatapos ay sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano? Paano niya nahanap? Tila nabasa ni Celeste ang tanong sa kanyang isipan. Tinignan ko po yung logbook ng archives, sir. Nakita ko po kung sinong clerk ang nakaduty nung taon na yon. Tinanong ko po sa EC kung saan siya naka-assign ngayon. Si Mancardo po pala, nasa maintenance na. Siya lang po ang tinanong ko kung saan niya nilalagay yung mga highly confidential files noon. Ayun po, nahanap namin agad. Lohika. Hindi pagtitiyaga. Hindi swerte. Gumamit ito ng utak. Hindi pa nakakabawi si Alaric sa kanyang pagkabigla nang may isa pang bagay na inilapag si Celeste sa kanyang mesa, sa tabi mismo ng lumang folder. Isang maliit na chocolate bar. Tinaasan niya ito ng kilay. Ngumiti si Celeste, isang matamis at medyo mapang-asar na ngiti. Baka po kailangan niyo ng energy, sir, sabi nito. Mukha po kayong pagod maging masungit. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng opisina, iniwan si Alaric na nakatulala, hindi sa folder, kundi sa chocolate bar. Nang magsara ang pinto, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Dahan-dahang dinampot ni Alaric ang chocolate. Tinitigan niya ito pagkatapos ay ang pinto kung saan lumabas si Celeste. At nangyari ang isang bagay na hindi na nangyari sa loob ng maraming taon. Isang ngiti. Hindi ito isang ngisi ng tagumpay o isang peking ngiti para sa mga business partners. Ito ay isang totoo, hindi napigilang pag-angat ng gilid ng kanyang mga labi. Isang ngiti na nagmula sa tiyan, dala ng purong pagkabigla at paghanga. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nawala rin agad ang ngiti, napalitan ng dati niyang seryosong mukha. Pero ang pakiramdam ay nanatili. Mabilis niyang itinabi ang chocolate bar sa drawer ng kanyang mesa. Umupo siya ulit at hinarap ang kanyang laptop. Pero hindi na trabaho ang nasa isip niya. May isang tanong na paulit-ulit na umiikot. Sino ka ba talaga, Celestina Reyes? Binuksan niya ang internal system ng kumpanya at hinanap ang kanyang pangalan. Lumabas ang 201 file nito. Litrato. Pangalan. Edad. Position.
Lahat ng karaniwang impormasyon. Isinunod niyang basahin ang iba pang detalye. Hanggang sa umabot siya sa isang linya. Natigilan si Alaric. Nanigas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng keyboard. San Guillermo. Isang lugar na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ang lugar kung saan siya itinapon. Ang lugar ng kanyang kalungkutan. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Tumingin siya sa pinto pagkatapos ay sa pangalan sa screen. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang hindi may paliwanag na koneksyon. Hindi kaya. Ilang araw na ang lumipas mula nang matuklasan ni Alaric ang tungkol sa kanyang bayan, at tila mas lalo itong naging mailap. Hindi na siya nito inuutusan. Hindi na siya nito kinakausap. Kung magkakasalubong man sila sa hallway, tatalikuran siya nito o titingin sa ibang direksyon na parabang isa siyang hangin. Nasasaktan si Celeste kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit. May bahagi sa kanya na nasanay na sa kanilang kakaibang ugnayan, ang kasungitan nito at ang pangungulit niya. Ngayon, ang namamagitan na lang sa kanila ay isang makapal at malamig na pader ng katahimikan. Isang hapon, habang abala si Celeste sa pag-aayos ng mga files sa mesa ni Adrian, biglang pumasok ito na namumutla ang mukha. Celeste, may problema, sabi ni Adrian, hingal na hingal. Malaking problema. Bakit? Anong nangyari? Ang E& na Holdings, isa sa mga pinakamalaki nating partner, biglang nagbanta na kakanselahin ang contract, paliwanag ni Adrian, halatang nag-aalala. Kung mangyayari iyon, malulugi ang kumpanya. Galit na galit si Kuya. Papunta siya doon ngayon para kausapin si Inger Gozon. Anong kinalaman ko dyan? Naguguluhang tanong ni Celeste. Kailangan niya ng assistant. Si Marisa, may emergency sa pamilya. Ako, kailangang manatili dito para i-monitor ang stocks. Ikaw na lang ang naisip ko, pakiusap ni Adrian. Celeste, please. Samahan mo si Kuya. Kahit ngayon lang. Bago pa man makatanggi si Celeste, narinig nila ang malamig na boses ni Alaric mula sa pinto. Adrian, ano pa bang ginagawa mo dyan? Let's go. Nang makita siya ni Alaric na nakatayo sa tabi ni Adrian, mas lalong kumunot ang noo nito. Anong ginagawa niya dito? Sasama siya, Kuya, mabilis na sagot ni Adrian. Wala si Marisa. Kailangan mo ng tulong. Tinitigan siya ni Alaric mula ulo hanggang paa. At pakiramdam ni Celeste ay sinisipat ang buong pagkatao niya. Sa huli, bumuntong hininga ito na parabang wala na siyang ibang pagpipilian. Fine. Sumunod ka, maikling utos nito at mabilis na tumalikod. Ang biyahe papunta sa opisina ng E& na Holdings ang pinakamahabang 30 minuto sa buhay ni Celeste. Nakaupo siya sa passenger seat habang si Alaric ang nagmamaneho. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng aircon at ang mahinang ugong ng makina. Hindi mapakali si Celeste sa kanyang upuan. Paulit-ulit niyang pinaglalaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Ramdam niya ang bawat paghinga ni Alaric sa tabi niya. Ang tensyon sa loob ng kotse ay napakabigat, halos pwede na itong hiwain ng kutsilyo. Pagdating nila sa lobby ng E& sinalubong sila ng isang sekretarya. Good afternoon, Inger Sandoval. Hinihintay na po kayo ni Inger Gozon. Pero may tinatapos lang po siyang importanteng tawag. Pwede po bang maghintay muna kayo sa receiving area? Tumango lang si Alaric at naupo sa isang leather na sofa, agad na kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. Naiwan si Celeste na nakatayo, hindi alam kung anong gagawin. Nagsimula siyang maglibot ng tingin sa malawak na waiting area. Maganda ito at elegante, may mga mamahaling painting sa pader. Sa isang sulok, may isang coffee table na may mga magazine at isang malaki, makapal na photo album. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya dito. Binuklat niya ang album. Puno ito ng mga litrato ng kasaysayan ng E& na Holdings, mga groundbreaking ceremonies, Christmas parties, mga dating opisyal. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kakaiba ito sa lahat. Hindi ito kuha sa isang event, isa itong simpleng litrato ng dalawang pamilya na magkasama sa isang hardin. Ang pamilya Gozon at sa tabi nila ang pamilya Sandoval. Nakita niya ang mas batang bersyon ni Enria Elvira at ang yumaong si Inger Sandoval. Sa pagitan nila, nakatayo ang dalawang batang lalaki. Ang isa ay si Adrian, madaling makilala dahil sa ngiti nito.
Pero ang tingin ni Celeste ay napako sa batang katabi ni Adrian. Isang batang lalaking may napakalungkot na mga mata. Nakatingin ito sa malayo na parabang may mabigat na dinadala. At sa kanyang kanang pulsuhan, may isang maliit at manipis na peklat. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Celeste sa kanyang dibdib. Isang Ievu. Bakit parang nakita na niya ang batang ito dati? Bakit parang kilala niya ang lungkot sa mga matang iyon? Anong ginagawa mo? Isang malamig at matigas na boses ang bumasag sa kanyang pag-isip. Nag-angat siya ng tingin at nakita si Alaric na nakatayo sa kanyang harapan, tapos na sa kanyang tawag. Ang mga mata nito ay nakatutok sa album na hawak niya. Bago pa man siya makasagot, sa isang marahas na kilos, hinablot ni Alaric ang album mula sa kanyang mga kamay at isinara ito ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw sa tahimik na silid. Sinabi ko bang pakialaman mo yan? Galit na sabi ni Alaric, ang bawat salita ay may diin. Ang lamig sa boses nito ay mas matindi pa kaysa dati. Halos nakakatakot. Hindi po. Pasensya na, nauutal na sabi ni Celeste na paatras. Tinalikuran siya ni Alaric, ang likod nito ay matigas sa galit. Sakto namang lumabas ang sekretarya. El Sandoval, ready na po si Emergozon. Sumunod si Alaric sa sekretarya nang hindi man lang siya nililingon. Naiwan si Celeste na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Ano ang nasa litratong iyon na nagdulot ng ganoong reaksyon mula sa kanya? Habang hinihintay niya si Alaric na matapos ang meeting, biglang nagring ang cellphone nito na naiwan sa sofa. Pangalan ni Adrian ang nasa screen. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, Adrian? Celeste? Nasaan si Kuya? Nag-aapurang tanong ni Adrian. May masamang nangyari. Isang shell company na walang nakakakilala, biglang bumili ng malaking porsyento ng shares natin. Nagpapanik na ang board. Kasabay noon ay ang paglabas ni Alaric mula sa meeting room. Kalmado na ang mukha nito, na para bang naging matagumpay ang pakikipag-usap niya. Inabot ni Celeste ang cellphone. Si Adrian. Kinuha ito ni Alaric. Habang nakikinig sa sinasabi ng kapatid, unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Ang kalmadong mukha ay napalitan ng pag-aalala, pagkatapos ay ng isang madilim at mapanganib na itsura. Humigpit ang hawak nito sa cellphone. Sino ang nasa likod ng kumpanya? Tanong ni Alaric. Ang boses ay mababa at kontrolado, pero ramdam ni Celeste ang galit sa ilalim nito. Natahimik ito, nakikinig. Pagkatapos ay nagsalita sa isang salita na halos pabulong, pero sapat na para marinig ni Celeste. De la Cuesta. Pag-uwi ni Celeste sa kanyang maliit na apartment, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Ang galit ni Alaric, ang peklat sa pulsuhan ng bata, ang pangalang De la Cuesta. Lahat ay umiikot sa kanyang utak. Para libangin ang sarili, napagpasyahan niyang ayusin ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong lola na dinala niya mula sa probinsya. Binuksan niya ang isang maliit na bowl na puno ng mga lumang damit at kung ano-anong gamit. Sa ilalim ng bowl may isang kahon ng sapatos. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang koleksyon ng mga luma at naninilaw na litrato. Mga litrato niya noong bata pa siya sa San Guillermo. Napangiti siya habang tinitignan ang mga ito. Ang payat niyang katawan, ang kulot niyang buhok, ang mga ngiti niyang abot langit. At sa isang litrato, natigilan siya. Kuha ito sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakaupo siya sa damuhan, nakangiti ng malapad. At sa tabi niya may isang batang lalaki. Isang batang lalaking payat, may malungkot na mga mata, at nakatingin sa malayo. Nanginginig ang kamay ni Celeste habang mas inilalapit niya ang litrato sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanang braso ng batang lalaki. Doon, malinaw na malinaw kahit luma na ang litrato. Isang maliit, manipis na peklat sa pulsuhan. Ang parehong peklat. Ang parehong malungkot na mga mata. Ang bata sa litrato ay si Alaric. Ang pagbabalik ng pangalang De La Cuesta ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang multong pilit na ibinaon ni Alaric sa limot pero ngayon ay muling nagpaparamdam. Ang bawat araw sa opisina ay naging isang labanan. Ang mga tawag mula sa board of directors ay hindi tumitigil. Ang pressure ay halos nakakasakal. At sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang kaguluhan sa kanyang isipan, si Celeste. Mula nang mangyari ang insidente sa Y Ampersand na holdings at matuklasan niyang taga San Guillermo ito, pinilit ni Alaric na iwasan siya. Ngunit sa bawat pag-iwas niya, mas lalo lang itong gumugulo sa kanyang sistema.
Nakikita niya ito sa hallway, kausap ang ibang empleyado, nakangiti. At sa bawat ngiti nito, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Isang alaala ng isang batang babaeng palaging nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga. Isang gabi, habang mag-isang nag-o-overtime si Alaric sa kanyang opisina, pumasok si Celeste para kunin ang ilang dokumento para kay Adrian. Hindi niya inaasahan na makikita ito. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay puno ng mga hindi masabi na salita. "Gabi na, sir. Hindi pa po ba kayo uwi?" Basag ni Celeste sa katahimikan, ang boses ay bahagyang nanginginig. Marami pang trabaho, maikli niyang sagot, ibinaling ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. "Kailangan niyo rin pong magpahinga," sabi ni Celeste. Hindi po maganda yung sobrang pagod. Ang simpleng salitang iyon, ang simpleng pag-aalala sa tono nito, ay biglang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Alaric sa buong araw. Bumigay siya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. "Alam mo," nagsimula siyang magsalita, ang boses ay mas mahina, mas personal, "may mga araw na ang presensya mo dito ay nakakabawas ng bigat." Napatitig si Celeste sa kanya, gulat na gulat sa kanyang pag-amin. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon nito, ang pag-asa sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, kinilabutan si Alaric sa sarili niya. Ano itong ginagawa niya? Nagpapakita siya ng kahinaan. Sa harap ng isang taong halos hindi niya kilala. Sa harap ng isang taong galing sa lugar na gusto na niyang kalimutan. Agad-agad, bumalik ang lamig sa kanyang sistema. Mabilis niyang itinayo muli ang pader na gumuho. Pero mas madalas, dugtong niya, ang boses ay muling naging matigas at walang emosyon, "Isa kang malaking distraksyon. Isang istorbo. Kaya kung tapos ka na sa kukunin mo, makakaalis ka na." Nakita niya ang sakit na dumaan sa mga mata ni Celeste. Ang pag-asa ay biglang napalitan ng pagkadismaya. Para siyang isang bulaklak na biglang nalanta. Tumango ito ng dahan-dahan, kinuha ang folder at hindi na nagsalita. At Celeste, pahabol niya bago pa ito makalabas. "Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kung may kailangan si Adrian, sabihin mo sa kanya na siya mismo ang pumunta dito." Maliwanag. Hindi na lumingon si Celeste. Narinig na lang niya ang mahinang i-opo at ang pagsara ng pinto. Naiwan si Alaric sa katahimikan, pero mas mabigat, mas malala pa kaysa kanina. Sinaktan niya ito. Sinadya niya. Pero bakit pakiramdam niya mas nasasaktan siya? Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Gulong-gulo siya. Kinabukasan, sa isang maliit na coffee shop malayo sa Makati, magkaharap si Elvira at si Celeste. Si Celeste ang nag-text sa matanda. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, pero hindi na niya kaya ang bigat. Kailangan niya ng sagot. "Tita Elvira," nagsimula si Celeste, "may gusto po sana akong itanong tungkol kay Sir Alaric." Ngumiti si Elvira, isang malungkot na ngiti. "Alam ko, Hija. Alam kong darating ang araw na ito." Ikinwento ni Celeste ang lahat, ang pagtapon ng pagkain, ang kasungitan, ang biglaang pagbabago ng ugali, ang peklat, at ang litrato na nakita niya sa bowl. Habang nagsasalita siya, unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Elvira. "Ang totoo, Hija," humihikbing sabi ni Elvira, "lahat ng ginawa ko para protektahan siya." "Protektahan po mula saan?" Umiling si Elvira. "Hindi ko pa pwedeng sabihin ang lahat. Masyadong mapanganib. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko siya pinabayaan dahil gusto ko. Napilitan ako. May isang malaking panganib na nagbanta sa buhay niya noon. Ang pagpapadala sa kanya sa probinsya ang tanging paraan para manatili siyang ligtas." Napatitig si Celeste sa matanda. Nakikita niya ang sinseridad at ang matinding sakit sa mga mata nito. Hindi ito nagsisinungaling. May kinuha si Elvira mula sa kanyang bag, isang maliit, antigong kahon na yari sa kahoy. "Matagal ko nang itinatago ito," sabi ni Elvira habang iniaabot ang kahon kay Celeste. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Naglalaman ito ng mga sulat. Mga sulat na isinulat ko para sa kanya sa loob ng maraming taon na magkahiwalay kami. Mga sulat na hindi ko na ipadala dahil sa takot. "Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin?" naguguluhang tanong ni Celeste. "Dahil nararamdaman ko," sabi ni Elvira, tinititigan si Celeste ng diretsyo sa mga mata, "na ikaw lang ang makakapagbigay nito sa kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya na maintindihan ang lahat." Huminga ng malalim si Elvira.
Kapag handa na siya, Hija. Kapag sa tingin mo ay kaya na niyang harapin ang katotohanan, pakibigay ito sa kanya. Hawak-hawak ni Celeste ang kahon, ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa timbang, kundi sa mga sikretong nakapaloob dito. Samantala, sa Sandoval Tower, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Alaric. Walang appointment. Dumiretso lang ito sa kanyang pinto at pumasok na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Nag-angat ng tingin si Alaric mula sa kanyang mga papel at natigilan. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking nasa edad 50, nakangiti ng mapang-asar. Matagal na panahon na mula nang huli niyang makita ang mukhang iyon, pero hindi niya ito kailanman malilimutan. Si Mateo de la Cuesta. Long time no see, Sandoval, bati ni Mateo, ang boses ay puno ng panggaganso. Namiss mo ba ang pamilya de la Cuesta? Ang presensya ni Mateo de la Cuesta sa kanyang opisina ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpababa ng temperatura ng buong silid. Si Alaric, nakilala sa kanyang hindi natitinag na postura, ay naramdaman ang pag-igting ng bawat kalamnan sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito, Mateo? Tanong ni Alaric, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Dadalawin lang sana ang isang matandang kaibigan, sagot ni Mateo, naglakad-lakad sa paligid ng opisina, hinahaplos ang mga mamahaling gamit na parabang sinusuri ang mga ito. Maganda ang kumpanya mo. Malaki ang ipinagbago mula noong panahon ng ama mo. Pero alam mo, may kasabihan, the bigger they are, the harder they fall. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Marami akong trabaho. Huminto si Mateo sa harap ng malaking bintana. Ang kailangan ko. Nakuha ko na. O mas tamang sabihin, malapit ko nang makuha. Tumingin ito kay Alaric, isang malademonyong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang He na holdings. Pamilyar ba sa'yo? Matagal ko ng kliyente yan. Isang tawag ko lang at lahat ng pinaghirapan nyo magiging abo. Naramdaman ni Alaric ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Kaya pala. Hindi lang ito basta-bastang pagbili ng shares. Isa itong planadong pag-atake. Hindi magtatagumpay ang anumang binabalak mo, mariing sabi ni Alaric. Tumawa si Mateo. Talaga ba? Tingin mo kaya mo akong labanan ng mag-isa? Tingin mo ba, lahat ng tao sa paligid mo ay kakampi mo? May kinuha si Mateo mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na digital recorder. Inilapag niya ito sa mesa ni Alaric at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Boses ni Adrian. Kailangan nating gawin to, mapara na rin sa kapakanan ng kumpanya. Sumunod ang boses ni Elvira, puno ng pag-aalala. Pero paano si Rick? Magagalit siya. Alam mo namang ayaw niyang pinapakialaman. At muli ang boses ni Adrian mas desidido. Wala na tayong ibang paraan. Kailangan na nating ilayo si Alaric sa posisyon niya bago pa mahuli ang lahat. Para ito sa ikabubuti niya, sa ikabubuti nating lahat. Pinatay ni Mateo ang recorder. Ang ngiti sa kanyang mukha ay mas lalong lumawak. Nakikita mo, sabi ni Mateo, mismong pamilya mo gusto ka nang tanggalin. Alam nila na ikaw ang kahinaan ng kumpanyang ito. Nakatitig lang si Alaric sa recorder. Hindi. Hindi maaari. Ito ay pinutol-putol lang. Isang paninira. Pero may isang butil ng lason, isang butil ng duda, ang pumasok sa kanyang puso. Ang pag-uusap na yon tunog pamilyar. Tunog totoo. Ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Ang determinasyon sa boses ng kanyang kapatid. Umalis ka na, sabi ni Alaric, ang boses ay halos hindi na marinig. Masusunod. Tumalikod na si Mateo at naglakad papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling lumingon. Ah, napala. Nakita ko kanina sa labas yung alalay mo. Yung babaeng galing sa probinsya. Kausap niya si Adrian. Mukhang may ibinibigay siyang isang kahon. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Pagkasabi noon, tuluyan nang umalis si Mateo, iniwan si Alaric sa isang nakakabinging katahimikan. Parang robot, tumayo si Alaric at lumapit sa bintana. Mula sa kanyang opisina sa itaas, tanaw niya ang entrance ng gusali. At nandoon na sila. Si Adrian. At si Celeste. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, seryosong nag-uusap. At sa mga kamay ni Celeste, hawak nito ang isang maliit na kahon, ang parehong kahon na binanggit ni Mateo.
Nakita ni Alaric na ibinigay ito ni Celeste kay Adrian. Tumango si Adrian, kinuha ang kahon, at may sinabi na hindi niya marinig. Iyon na. Iyon na ang huling patunay. Ang lahat ng taong unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Ang ina na pilit bumabalik sa buhay niya. Ang kapatid na palagi niyang kakampi. At ang babaeng nagbigay sa kanya ng isang panandaliang pag-asa. Lahat sila nagtaksil sa kanya. Isang pagsabog ng galit at sakit ang umapaw sa kanyang dibdib. Isang puot na mas matindi pa sa naramdaman niya noong bata siya. Dahil noon, isa lang ang nag-iwan sa kanya. Ngayon, lahat sila. Bumalik siya sa kanyang mesa sa isang galit na paglalakad. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso, tinabig ang lahat ng papel, ang tasa ng kape, ang pen holder. Nagkalat ang mga ito sa sahig, isang perpektong salamin ng nagkawatak-watak niyang mundo. Humahabol siya sa kanyang hininga, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang sakit. Ang sakit ay parang lason na kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan, mas matindi, mas malala kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya noon. Ang pakiramdam na mag-isa, iyon ang kinatatakutan niya buong buhay niya. At ngayon, heto na naman. Tinignan niya ang puting daisi na nasa baso. Ang simbolo ng pag-asa na ibinigay sa kanya ni Celeste. Isang kasinungalingan. Dinampot niya ito at walang awang dinurog sa kanyang palad hanggang sa maging isang basang sapal na lang ang mga petalya nito. Kinuha niya ang intercom, ang daliri niya ay nanginginig sa galit. Marisa, utos niya, ang boses ay garalgal at puno ng lason. Makinig kang mabuti. Mula sa araw na ito, si Elvira Sandoval, si Adrian Sandoval, at ang babaeng nagngangalang Celestina Reyes, wala na silang permiso na pumasok sa gusaling ito. Wala silang permiso na tumawag sa linyang ito. Kung susubukan nilang pumasok, tumawag ka ng security. Naiintindihan mo ba? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Marisa sa kabilang linya. Pero sir, pamilya niyo po eh. Naiintindihan sigaw ni Alaric, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Oo po, sir. Naiintindihan ko po, nanginginig na sagot ni Marisa. Ibinagsak ni Alaric ang intercom. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang upuan, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang makulay at abalang syudad ng Makati ay parang isang pelikula na walang tunog. Wala siyang maramdaman. Wala siyang makita. Ang cellphone niya sa mesa ay nagsimulang umilaw at mag-vibrate ng walang tigil. Adrian calling. Hindi niya ito pinansin. Maya-maya, muling umilaw ito. Celeste calling. Isang panibagong kirot ang tumusok sa kanyang puso. Ang pangalan nito ay isang paalala ng isang pag-asang umusbong, at isang paalala ng isang masakit na pagkakanulo. Adrian calling. Celeste calling. Paulit-ulit. Sunod-sunod. Isang desperadong pagtatangka na abutin siya. Pero huli na ang lahat. Kinuha niya ang cellphone. Sa isang kalmadong kilos, na para bang isang siruhano na magsasagawa ng isang delikadong operasyon, pinindot niya ang power button ng matagal. Hinintay niyang lumabas ang opsyon sa screen. Power off. Restart. Walang pag-aalinlangan, idinulas niya ang kanyang daliri sa power off. Napanood niyang magdilim ang screen hanggang sa maging isang blankong itim na salamin na lang ito, sinasalamin ang sarili niyang mukha na walang emosyon. At sa isang iglap tumahimik ang lahat. Wala nang tugtog. Wala nang vibration. Wala nang pangalan na paulit-ulit na sumisigaw para sa kanyang atensyon. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan ng kanyang opisina at ang malawak na kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa galit. Isang absolutong pagkamanhid. Sumandal siya sa kanyang upuan, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa labas na hindi naman talaga niya nakikita. Napatunayan na niya. Lahat ng pinaniniwalaan niya buong buhay niya ay tama. Hindi ka pwedeng magtiwala. Hindi ka pwedeng magmahal. Dahil sa huli, lahat sila ay iwan ka rin. Lahat sila ay sasaktan ka. Pinili niya ito. Ang pag-iisa. Ang kadiliman. Dahil sa huli, ito lang ang napatunayan niyang totoo. Ito lang ang hindi siya iiwan. 2 araw. 2 araw na parang isang impyerno. 2 araw na walang tigil sa pagtawag si Adrian, si Celeste, at maging si Mama Elvira,
pero ang cellphone ni Alaric ay nananatiling patay. 2 araw na hinarang sila ng security sa lobby ng Sandoval Tower sa utos mismo ng presidente. Para kay Adrian, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang pabigat sa kanyang konsensya. Ang plano ni Mateo de la Cuesta ay gumagana ng perpekto. Wasak na ang tiwala ni Alaric sa kanilang lahat, at habang nagkukulong ito sa kanyang tour ng galit, unti-unti namang kinakain ni Mateo ang kanilang kumpanya. Hindi na niya kayang manahimik. Sa 3 araw, sa kabila ng pagpigil ni Celeste at ng kanyang ina, nagpasya si Adrian. Puno ng desperasyon at determinasyon, muli siyang nagpunta sa Sandoval Tower. Dala-dala niya ang maliit na kahon na ibinigay sa kanya ni Celeste, ang kahon na naglalaman ng mga sulat ni Mama Elvira. "Sorry, Sir Adrian. Mahigpit po ang utos ni Sir Alaric," sabi ng hepe ng security, halata ang pag-aalangan sa mukha. "Wala akong pakialam sa utos niya," sigaw ni Adrian, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. "Kapatid ko ang nasa itaas. Kung hindi niyo ako papapasukin, sisirain ko ang pintong ito." Ang komosyon ay umagaw sa atensyon ng mga empleyado sa lobby. Dahil sa takot na lumaki pa ang gulo, at dahil na rin sa respeto kay Adrian, nagbigay ng senyas ang hepe ng security. Pinadaan nila siya. Halos takbuhin ni Adrian ang elevator. Bawat palapag na nadadaanan ay parang isang pagtitiis. Nang bumukas ang pinto sa executive floor, sinalubong siya ni Marisa. "Sir Adrian, bawal po talaga." "Tumabi ka, Marisa," mariing sabi ni Adrian, at walang pag-aalinlangang itinulak ang malaking pinto ng opisina ni Alaric. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang nakapanlulumo. Si Alaric ay nakaupo sa kanyang upuan, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mamahaling carpet ay puno ng mga nagkalat na papel. May mga basag na bubog sa isang sulok. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at kawalan ng pag-asa. "Sinabi kong ayokong magpaistorbo," sabi ni Alaric, ang boses ay walang buhay, hindi man lang lumilingon. "Kailangan nating mag-usap, kuya," sabi ni Adrian, dahan-dahang isinara ang pinto. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Lumabas ka na. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapakinggan." Sa wakas, dahan-dahang umikot ang upuan ni Alaric. Ang itsura nito ay nagpahiwatig ng 2 araw na walang tulog at puno ng alak. Ang mga mata nito ay mapula at walang emosyon. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang estranghero. "Pinakinggan na kita," malamig na sabi ni Alaric. "Narinig ko ang usapan niyo ni Mama. Ang plano ninyong pagpapatalsik sa akin. Hindi totoo yan. Pinutol-putol lang yon ni Mateo. At si Celeste. Ang espiya ninyo? Ang taga-abot ng kung ano-anong sikreto," tanong ni Alaric, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Ang lahat ng sakit, pagtitimpi, at bigat na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. "Hindi mo alam ang lahat, kuya." "Wala kang alam," sigaw niya, ang boses ay basag na. "Ang tingin mo sa sarili mo, biktima ka. Ang tingin mo ikaw lang ang nasasaktan dito. Buong buhay ko, nabuhay ako sa anino mo, sa utang na loob, sa isang kasinungalingan para lang protektahan ka." Napatayo si Alaric, ang galit ay muling nag-alab sa kanyang mga mata. "Anong pinagsasabi mo?" "Ang totoo, kuya," huminga ng malalim si Adrian, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Ang totoong katotohanan na pilit na itinago ni na Mama at Papa sayo. Tinitigan niya ng diretsyo ang kanyang kapatid, ang taong minahal at pinrotektahan niya ng buong buhay niya. Hindi mo ako kapatid, Alaric." Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Alaric. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng lubos na pagkalito at hindi makapaniwalang tingin. "Anak ako ni Mateo de la Cuesta," sigaw ni Adrian, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang pisngi. "Ako dapat ang tagapagmana nila. Pero kinuha ako ni na Mama Elvira at Papa para iligtas ka. Isang kasunduan. Isang lihim na kapalit ng kapayapaan para hindi kanya galawin." Napaatras si Alaric, napasandal sa kanyang mesa na para bang biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi totoo yan." "Totoo lahat," pagpapatuloy ni Adrian, ang boses ay puno ng sakit. "Ang pagpapadala sa iyo sa probinsya. Hindi ka itinapon. Itinago ka nila dahil gusto kang kunin ni Mateo. Bawat araw na wala ka, si Mama umiiyak. Bawat gabi, nagsusulat siya. Lahat para sa iyo. Lahat ng sakripisyo, para sa'yo.
Sa nanginginig na mga kamay, inihagis ni Adrian ang kahon na dala niya sa mesa ni Alaric. Bumagsak ito ng may malakas na kalabog. Buksan mo yan, utos niya. Basahin mo ang lahat ng sakit na tiniis ni Mama para sa'yo. Basahin mo ang katotohanan na hindi mo kailanman nakita dahil nabulag ka sa sarili mong galit. Nakatitig lang si Alaric sa kahon na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw sa kani. Ang buong mundo niya, ang lahat ng pundasyon ng kanyang pagkatao na binuo niya sa galit at pagkamuhi, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, itinaas niya ang takip ng kahon. Sa loob, nakasalansan ang daan-daang naninilaw na sulat, nakatali sa mga luma at kupas na ribbon. Kumuha siya ng isa. Mahal kong Rick, Setyembre 15, 1995. Kamusta ka na, anak? Kumakain ka ba ng mabuti? Miss na miss ka na ni Mama. Sana ligtas ka dyan. Kumuha siya ng isa pa. Anak ko, Pasko na naman. Sana nandito ka. Pinagdasal kita sa simbahan. Mahal na mahal kita. Isa pa. At isa pa. Bawat sulat ay puno ng pagmamahal, pag-aalala, at matinding pangungulila. Bawat salita ay isang patak ng luha, isang patunay ng sakripisyo ng isang ina. Napaupo si Alaric sa sahig, ang mga sulat ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 20 taon ay gumuho, at sa ilalim nito, isang sakit na mas matindi pa ang lumabas, ang sakit ng pagsisisi. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Nag-angat siya ng tingin kay Adrian, na nakatayo pa rin doon, umiiyak. Ang mga luha ni Alaric ay nagsimula na ring bumagsak, mga luhang matagal na niyang ibinaon. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tumingala siya sa taong buong buhay niyang inakalang kapatid niya, sa taong nagtiis ng lahat para sa kanya. Ang galit ay wala na. Ang puot ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malawak na karagatan ng pagsisisi at isang desperadong pangangailangan. Sa wakas, sa isang basag at halos hindi marinig na boses, isang salita lang ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Tulong! Ang salitang tulong ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang desperadong pagsuko mula sa isang lalaking buong buhay na ipinagmalaki ang kanyang lakas. Lumuhod si Adrian sa harap ni Alaric, at sa unang pagkakataon, hindi bilang magkapatid, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng sakit at katotohanan. Niyakap niya si Alaric. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Hindi kita iiwan. Sa yakap na yon, tuluyang gumuho si Alaric. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala, ibinubuhos ang lahat ng sakit, galit, at pagsisisi na kinimkim niya sa loob ng 20 taon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Alaric. Hindi rin umuwi si Adrian. Sa tulong ng isang tawag, dumating si Celeste, dala ang mainit na kape at isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, ang malaki at malamig na opisina ni Alaric ay naging isang kanlungan. Sa gitna ng mga nagkalat na papel at mga basag na alaala, silang tatlo, ang lalaking nawasak, ang lalaking nagsakripisyo, at ang babaeng naging tulay, ay magdamag na nagplano. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano ang tama. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pamilya. Ang emergency board meeting na ipinatawag ni Mateo de la Cuesta ay nakatakda kinabukasan. Iyon ang araw ng kanyang inaakalang tagumpay. Pumasok si Mateo sa boardroom na may ngiti sa kanyang mga labi, puno ng pagmamalaki. Naghihintay sa kanya ang mga miyembro ng board, karamihan ay alanganin at kinakabahan. Nang pumasok si Alaric, lahat ay natigilan. Wala na ang gusgusing lalaki na nagkulong sa kanyang opisina. Nakatayo sa kanilang harapan ang isang bagong Alaric, kalmado, matatag, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa likod niya, kasunod si Adrian, ang ulo ay taas noo. Bago tayo magsimula, sabi ni Alaric, ang boses ay malinaw at may otoridad. Mayroon lang akong gustong ipakilala. Bumukas ang pinto at pumasok si Elvira Sandoval, kasama si Celeste sa kanyang tabi. Ang paglitaw niya ay nagdulot ng bulong-bulungan sa buong silid. Humarap si Alaric sa board, pagkatapos ay kay Mateo. Matagal nang may alitan sa pagitan ng pamilya Sandoval at de la Cuesta, nagsimula si Alaric. Isang alitan na nag-ugat sa kasakiman at nagbunga ng sakit. Akala ko, ang sakit na yon ay akin lang. Akala ko, ako ang biktima. Pero nagkamali ako. Tumingin siya kay Mateo. Ginamit mo ang galit ko laban sa akin.
Ginamit mo ang pagdududa ko para wasakin ang pamilya ko. Pero ang hindi mo alam, ang parehong galit na iyon ang nagturo sa akin ng katotohanan. Inilabas ni Alaric ang isang set ng mga dokumento. Nandito ang lahat ng ebidensya ng iyong mga iligal na transaksyon, Mateo. Ang paggamit mo ng mga shell companies, ang panunuhol mo sa ilang opisyal. Lahat nakadokumento. Namutla si Mateo. Kasama ko ang Y ampersand na holdings, pagbabanta niya. Hindi na ngayon, sabi ni Alaric. Dahil habang ikaw ay abala sa pagsira sa akin, ako ay abala sa pag-aayos ng mga nasira. Kinausap ko si Kirgozon. Ipinaliwanag ko ang lahat. At sa hudyat ni Alaric, pumasok ang 2 pulis sa boardroom. Lumapit sila kay Mateo. Iyang Mateo de la Cuesta, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan. Natapos ang laban. Pero alam ni Alaric, may isang mas mahalagang bagay pa siyang kailangang ayusin. Napanood ni Celeste ang lahat mula sa isang sulok. Napanood niya ang pagbagsak ni Mateo, ang paghina ng maluwag ng mga board members, at ang tagumpay ng pamilya Sandoval. Pero ang pinakatumatak sa kanya ay ang mga sumunod na nangyari. Humarap si Alaric sa lahat. Tumingin ito sa kanyang ina, si Elvira, na tahimik na lumuluha. Lumapit si Alaric dito. Walang salitang namutawi. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa silid na iyon, yumuko siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Patawad, Mama, bulong ni Alaric, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Patawad sa lahat ng taon na sinaktan kita. Humagulgol si Elvira sa balikat ng kanyang anak, isang iyak ng kaligayahan at kaginhawaan. Pagkatapos, tumingin si Alaric kay Adrian na nakatayo sa gilid. Nilapitan niya ito at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. At sa inyong lahat, sabi ni Alaric, ang boses ay malakas at malinaw, nais kong malaman nyo. Anuman ang sabihin ng dugo, anuman ang sabihin ng nakaraan siya si Adrian Sandoval. Ang kapatid ko. Isang bagong simula. Isang pamilyang muling nabuo mula sa abo ng kasinungalingan at sakit. Nang matapos ang lahat ng gulo, habang nag-uwian na ang mga tao, lumapit si Alaric kay Celeste. Mag-isa na lang sila sa malawak na boardroom. Celeste, sabi niya, ang pangalan niya ay malambing na lumabas sa mga labi nito. Sir Alaric, sagot niya, mumiti. Rick na lang, sabi nito, isang maliit na ngiti rin ang sumilay sa kanyang mukha. Palagay ko, karapatan mo nang tawagin ako sa pangalan ko. May kinuha si Alaric mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na litrato. Ang litrato nilang dalawa noong mga bata pa sila sa ilalim ng puno ng mangga. Nahanap ko to sa mga gamit ko, sabi niya. Hindi ko matandaan ang mukha mo, pero hindi ko kailanman nakalimutan ang pakiramdam na may isang taong hindi ako hinuhusgahan. Isang taong nandyan lang. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, ang mga mata na dati puno ng lamig, ngayoy puno na ng init at sinseridad. Noon, pinrotektahan mo ako sa mga bully. Ngayon, hinayaan mo akong mahanap ulit ang sarili ko. Celeste, pwede bang tayo naman ang protektahan ko? Hindi na kailangan ng salita. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Celeste. Tumango siya, at sa pagtango niyang iyon, naramdaman niya ang kamay ni Alaric na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Magkahawak kamay silang lumabas ng boardroom, papalayo sa madilim na nakaraan, at pasulong sa isang bagong simula na puno ng pag-asa. Ang masungit na presidente ay wala na. Ang natira ay si Rick, isang lalaking natutong magpatawad, magmahal, at muling magtiwala, dahil sa isang simple pero makulit na babae na nagbalik sa kanya ng liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Alaric at Celeste. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatapon ng pagkain hanggang sa huling yakap ng pagpapatawad, naging karangalan ko ang ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asa. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kwentong ito na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng hindi masukat na lakas. Ito ang susi na nagbubukas sa mga pintong matagal ng isinara ng puot at pagdududa. Sana, sa kwento ni Rick at Celeste, makita natin na lahat tayo ay may kakayahang magbago. Na ang pinakamatigas na puso ay kayang lumambot sa init ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. At sana, magsilbi itong paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay,
laging may isang liwanag na naghihintay, isang liwanag na maaaring dumating sa anyo ng isang kaibigan, isang pamilya, o isang pag-ibig na hindi inaasahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating susunod na kwento.